Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula dyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po dyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan. Official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez. Magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman yan perang pribado yan. Pera po of ng Congress, taong but to bayan recommit yan. ourselves At yan profound ay trust placed in us by the Filipino people. Kitang-kita dito This na chamber, patuloy na the people's chamber, nagkakaroon na stands as a testament to the enduring strength of democracy. Within these walls, we do not simply draft laws, we give life to the aspirations of a nation, and we shape the destiny of generations yet unborn. This gathering is a moment to reflect on our shared purpose, to serve as stewards of our nation's welfare, architects of its future, and guardians of its dignity. It is a reminder that leadership is not a privilege, but a responsibility, a sacred duty to act, to uplift, and to inspire. At hindi po pwedeng baliwalain ito, mga kababayan, sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na Makabayan daw siya. Hindi po siya. Yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara? Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos. Impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time
na pambubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon. Impeach Sara pa rin ang issue ninyo. Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget? Basahin po muna natin itong si Tera Misuke. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, ma-imbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Vice Cam Report? Bawal po iyan.